Hello guys! Today, ang ituturo sa inyo is all about Venn diagram. Okay, let's start. So first, we have your union of sets. So ito daw union of set natin. The union of A and B is the set of all elements. So keyword natin tong all elements which are in set A or in set B. So either two sets. Kailangan all elements na meron sila. Yun yung tinatawag natin na union of sets. Okay? So we denote the union of A and B by this symbol, A union B, which is usually read as A union B. Okay? So kailangan marunong kayo magbasa ng mga ganyang symbol dahil hindi nyo siya ma-illustrate or hindi nyo siya masasagutan or basically hindi nyo siya maintindihan kung hindi nyo pa alam kung paano magbasa ng mga ganyang symbol na meron tayo. Okay? And then also we have here the intersection of sets. The intersection of set A and B is the set of all those elements that belong to both A and B. So basically, kailangan, or rather, ito yung mga elements na both A and B meron, or both elements na pinagko-compare mo, meron. Unlike sa union kasi, pagsasamahin mo lahat ng elements, nung dalawang set na pinagkukumpara mo, or pwedeng 3 set. Okay? Pero sa intersection, kung ano lang yung pagkakaparehan nila. Okay? So the intersection of set, or rather of A and B, is denoted by this symbol, usually read as A intersection B. Just like here sa ating figure on the right side. So ito, intersection siya, or rather union siya. Okay? Union, ibig sabihin, lahat ng elements ng A and B, pagsasama-samahin mo. And then, pagdating naman dito sa nasa baba niya, intersection naman siya. Dahil kung ano lang yung pagkakaparehan nilang dalawa, is yun lang yung included sa set mo. Okay? So, kung papansinin nyo din tong bilog na to, okay, itong bilog dito. So, kung ano yung nasa loob ng bilog, ayun yung mga elements nung set na yon. Pero kung saang part mag-overlap yung dalawang bilog na yon, ibig sabihin, yun yung pagkakaparehan nila. Yun yung common element nila kung tawagin. Okay? So, let's give some examples para mas maintindihan nyo yung ating Venn diagram. Okay, tatandaan nyo, yung tawag dito sa ating dalawang circle na nag-overlap is a Venn diagram. Okay, ito yung widely used na diagram sa ating sets. Okay, so kapag set, automatic yan, merong Venn diagram. Dahil dito ka naghahambing ng mga elements mo. Okay? So, for our example number 1, given sets S and D, determine S union D and S intersection D. Draw the Venn diagrams representing the union and the intersection of the sets. So first, isulat muna natin tong set S and D. Binigay naman siya. So yung set S daw, ito yung mga student na mahilig kumanta or gustong kumanta. Okay? Or mahilig kasi who like singing. And then yung D naman, ito yung mga students na may gustong sumayaw or mahilig sumayaw. Okay? So, itong dalawang bilog natin, papangalanan natin siya as S and D. So, ito muna, this is set S and this is set D. Okay? So, ibig sabihin, lahat ng elements ng S, ilalagay natin dito sa part ng bilog na ito. And then, lahat ng elements ng D, ilalagay natin sa part ng bilog na ito. Dito sa D. Okay, dito. Okay, so yung mga pangalan, lalagay natin. So, yung mga mahilig daw kumanta is si John Ward. And then si Lyndon. Si Shana. Si Abraham. And si Princess. Ngayon, yung gusto naman daw sumayaw or yung mahilig sumayaw ay si Danny, si Shana, si Rex, and si Abraham. Ngayon, at ganito na ba matatapos yung ating Venn diagram? So, parang masyado namang simple. Magsusulat ka lang, magpapangalan ka lang ng bilog kung anong set siya. Ganun lang ba yun? Hindi. Ano yung kailangan nating tatandaan dito? Ito yung pinakamahalagang concept pag
magdo-drawing tayo ng Venn diagram. Okay, ano yun? So, meron bang nakakalam sa inyo? Or meron bang may idea? Or meron na bang napag-aralan to dati? Or sino lang may idea? Hula lang. Okay? So, kung meron mang nakahula sa inyo, is ito yung hahanapin mo kung meron ba silang pagkakaparehas na elements. So, in this case, meron bang tao na parehas gustong sumayaw at gustong kumanta? So, paano natin mahanap yun? So, mahanap mo siya by looking dun sa pangalan. Kung parehas na merong pangalan sa singing and dancing, ibig sabihin, parehas yun na gusto ng tao na yan. Okay? So, in this case, si Shana and si Abraham, parehas nasa singing and dancing yung pangalan nila. So, it means, hilig nilang sumayaw and hilig din nilang kumanta. So, ayun, ibig sabihin, mag-i-stay lang ba sila dyan sa bilog na yan? Or ilalagay natin siya somewhere sa ating Venn diagram? So, ilalagay natin siya sa part ng ating Venn diagram. Ilalagay natin siya kung saan nag-overlap yung ating bilog. Dahil, yun yung magre-represent ng intersection. Ibig sabihin, yun yung pagkakapareha ng ating dalawang set. Okay? So, buburahin na natin sila dito. Si Shana and si Abraham. Okay? Ilalagay natin sila dito sa gitna. So, dito si Shana. And dito si Abraham. Okay? Pareha sila na nandyan sa gitna. Okay? So, ayan na yung ating representation ng Venn diagram. Okay? Ganyan natin siya nire-represent. Ngayon, ang kailangan natin gawin is hanapin na kung ano yung union ng dalawang set and ano yung intersection ng dalawang set. So, una, paano natin siya i-represent? Okay? So, given this Venn diagram natin, i-represent natin siya as yung union. Ang union kasi, pagsasamahin mo yung dalawang set eh. So, ibig sabihin, pag ni-represent natin to, so, isa-shade na lang natin siya para mas maintindihan nyo. Ito lang yung etong set lang na ito, pag pinagsama mo. Okay? So, ibig sabihin, lahat nung nasa loob na itong shinadean ko, lahat sila, union. Okay? So, lahat ng elements na nandyan is nasa union nung ating dalawang set. Okay? Dahil pag yun yung pagsasamahin. So, basically, yung buong Venn diagram natin, isi-shade lang natin siya to represent yung union nung ating dalawang set. Okay? So, as for that, yung ating S union D dito, okay, ang elements niya is lahat sila. Pero kailangan nating i-make sure na walang uulit na pangalan. Okay, so isa-isay natin. So dito si John Ward. Then si Lyndon. And then si Princess. And then yung parehas, si Shana and Abraham. And then si Danny and si Rex. So, ayan yung ating S union D. Okay, basically, lahat lang sila. Pagsasama-samahin mo lang yung pangalan nila or lahat ng elements natin and union na yung tawag doon. Ngayon, for our second situation or yung ating second question, paano naman natin i-represent yung S intersection of D? Okay, sa ang part ng ating Venn diagram, makikita yung intersection ng ating dalawang set. Okay, so saan ba natin sinulat yung pangalan or yung tao na parehas may gustong sumayaw at gustong kumanta? Nasa gitna. So kung i-represent natin siya gamit yung ating Venn diagram, isi-shade lang natin tong part na ito, yung gitnang part, kung saan nag-overlap yung ating circles. Okay? So, ganyan natin siya i-represent. And for this, kung yung element naman natin, itong notation natin, ang nakalagay lang dito is si Shana. So, gawin ko na lang red para hindi kayo malito. Si Shana and si Abraham. Okay? So, ganun lang natin siya nire-represent and ganito lang din natin ini-include or sinusulat yung notation niya. Okay? So, I hope malinaw sa inyo
kung paano tayo nagre-represent using yung Venn diagram ng union and intersection. Okay, and also, paano natin siya isinusulat kapag naka-set notation na. Okay, set notation kasi yung tawag dito sa ating itong mga ganito. Okay, yan, set notation yung mga yan. Okay, so let's proceed sa ating next example. So we have here given the sets below. So we have here yung universal set natin denoted by U, which is kino-contain niya yung elements na 0, 1, 2, 3, 4, 5. And then, meron tayong 4 subset. Okay, we have set A, B, C, and D na may corresponding elements. Okay, so ngayon, for our first example, evaluate and illustrate using the Venn diagram. So we have here A union B. So, A and B lang muna yung set na pagkukumparahin natin. O yung gagamitin natin. So, lagay natin dito, set A, then set B, and then lagay natin yung corresponding elements nila. So, meron tayo ditong 0, 1, 2, then meron naman tayo ditong 1, 3, 5. Ngayon, okay na ba yung ating Venn diagram? Or may kailangan pa tayong gawin? Meron pa. Dahil meron silang same na element, which is yung 1, ilalagay natin siya dito sa gitna, kung saan nag-overlap yung ating Venn diagram. And then, re-remove lang natin to sa both set. Okay? Dahil redundant siya. Paulit-ulit yung element. Pag nilagay mo na siya dun sa intersection, kailangan tatanggalin mo na siya dun sa both element mo. Or rather, dun sa both set mo. Okay? Then ngayon, how can we illustrate A union B? So, pag nag-shade tayo sa ating Venn diagram to illustrate the union of these two sets, you just shade this whole thing. Okay? So, ngayon, kapag gumawa tayo ng Venn diagram, dito na natatapos yung ating pag-represent ng Venn diagram. Dito na ba? Kasi meron na tayong A and B. Yun lang namin yung hinihingi eh. So, meron tayong pinaka-importanting bagay na hindi pwedeng kalimutan. Which is yung ating universal set. Okay? So, pag may universal set tayo, ibig sabihin kasi, dyan ang galing yung lahat ng ating set. Okay? Or yung ating subset. So, ibig sabihin, kailangan ma-represent mo rin yung universal. So, paano yun? So, notice nyo itong box. Okay? Ito, di ba may box tayo dito? Okay, yan. Box yan. So, notice nyo yan. Ang nire-represent yan is the universal set. Kaya nga nasa loob nyan yung dalawang bilog. Okay? So, ibig sabihin, ito pala is a universal set. Or ito yung ating set U. Ito, yung set U natin is etong buong box na yan. Or rather, rectangle. Mas mukha pala siyang rectangle. Ngayon, magle-label lang ba tayo dyan ng U? Para okay na siya? Or yun lang ba yung kulang? Yung U lang? Hindi. Papansinin mo yung mga elements na nakapaloob sa kanya. Sa U ba natin, na-include na lahat ng elements? Yung 0, 1, 2, 3, 4, 5, na-include ba? Hindi. Ang na-include lang yung 0, 1, 2, 3, and 5. So, nawawala yung 4. Kailangan ba yung 4 i-disregard na natin dahil hindi naman siya kasama sa set A and set B? Hindi. Ilalagay natin siya outside dun sa circle natin. Which is yung nasa loob pa rin syempre ng rectangle kasi universal set niya yung tawag sa kanya. So, yung 4, pwede nating ilagay dito na lang. Okay. So, ayan. Diyan makukumpleto yung ating Venn diagram. Okay? Dahil na-include mo yung universal set, at the same time, na-include mo yung subset na A and B. Which is yun yung pinagkukumpara natin in this example. Okay? So, ngayon, e-evaluate na natin yung A union B. Maglagay na rin tayo ng set notation para mas malinaw sa inyo. So, yung A union B natin, ang elements niya or kapag naka-set notation siya is 0, 1, 2, 3, 5. Or basically, lahat ng elements ng A and B pag pinag-combine. Okay? So, tatandaan nyo na yung universal set, lalo na yan. Lagi kasing may universal set usually yan Pag may mga subset ka mo ipagkukumpara, may universal set ka talagang pinagkukuhanan. So, huwag nyo kakalimutan nyo na i-include nyo rin yung universal set nyo sa Venn diagram nyo. Okay? Dahil yung Venn diagram, hindi lang naman yung basta dalawang bilog. Okay? Kino-comprise din yan yung pinakakabuuan or yung pinagkuunan mo ng set na yon. Okay?
So, let's proceed sa ating part B ng example number 2. So, same given tayo. Pero, in this case, ang pinapa-evaluate naman is A intersection C. Okay? So, A and C naman yung pinagkukumpara natin. So, first thing we need to do is to include yung A and C sa ating Venn diagram. So, dito natin yung set A, and dito natin yung set C. Pwede nyo pagbalik na rin kung saan mas gusto nyo. Pero dito, dyan na lang natin. Set A sa kaliwa, set C sa kanan. And then, we write yung mga elements. Okay? So, for set A, meron tayong 0, 1, 2. And then sa C, meron dito 3 and 4. So, yung set A and C, papansinin nyo siya, meron ba silang pagkakapareha? Wala. So, ibig sabihin, wala tayong kailangang ilagay dito sa gitnang part. Okay? As is na siyang ganyan. Okay? Hayaan nyo na siyang ganyan kasi kanina kaya lang naman tayo minilagay sa gitna kasi yung dalawang set na pinagkumpara natin, meron silang same element. Okay? Pero in this case, wala. So, as is na siyang ganyan. Then ngayon, dadako naman tayo ngayon dito sa ating universal set. Dahil sinabi ko kanina sa ating example A or yung part A ng ating example number 2, yung universal set kailangan tinetake into account din yan. Dahil meron niyang rectangle dito, di ba? Yan yung universal set. Kasi nasa loob lang ng rectangle na yan, yung dalawang circle or yung dalawang set na ipagkukumpara mo. Okay? So, we name this again, yung rectangle as the universal set. And then, check uli natin yung elements kung sa loob ng rectangle, nandun na ba lahat ng elements niya? So, may 0, may 1, may 2, may 3, and 4, pero walang 5. So, kagaya ng ginawa natin kanina sa part A, nilabas natin yung 4, ilalabas din natin yung 5. Para makompleto yung ating universal set. Okay? So, kompleto na yung ating elements ng universal set natin. And okay na rin yung pagkakaayos ng set A and set C. Wala namang pagkakaparehas. So, wala tayong ilalagay sa gitna. Ngayon, i-evaluate and illustrate na natin yung ating A intersection C using this Venn diagram na kinonstruct natin. So, intersection. Saan ba uli natin matatagpuan yung intersection? Etong part na to na nasa gitna. Okay? So, pag ni-represent natin yung A intersection C, shade mo lang tong nasa gitna. Okay? Dahil dyan nag-intersect yung circle, so basically, nandyan sa part na yan, makikita yung pagkakapareha nilang elements para ma-evaluate mo siya. Kasi ito illustration. Next part niyan, evaluation na. Okay? So ngayon, i-evaluate natin A intersection of C. Sa shade ba natin, merong element na nakapaloob doon? Wala. So, ibig sabihin, ang A intersection C mo is just an empty set. Dahil wala namang element na nakapaloob sa kanya. Ibig sabihin, walang element ang A and C na magkaparehas. Okay? Ibig sabihin, unique yung mga elements nila. Wala silang pagkakaparehas. So, yung intersection nila is just an empty set. Okay? Maliwanag ba yan? Okay, let's proceed. For this part C ng ating example number 2, kindly comment down your answers sa ating chat box. And also, itry nyo na rin siyang i-illustrate using this Venn diagram. Okay? I-practice nyo na rin kung paano gumawa ng Venn diagram using this example. Using yung mga tinuro ko sa inyong technique. Okay? And then also yung universal set, tatandaan nyo, huwag nyo siyang kakalimutan. Okay? And then evaluate nyo na siya using yung ating Venn diagram. Shade nyo rin kung ano yung hinihingi dito sa ating example para mas ma-evaluate nyo siya ng mas mabuti. Okay? So, that's it for our video for today. I hope may natutunan kayo. If medyo nalilito pa, no, you can always go back sa earlier part ng video na ito para mas maintindihan nyo kung paano tayo nag-i-illustrate, nag-evaluate using yung Venn diagram natin. Most importantly, paano tayo nagko-construct ng Venn diagram using yung ating mga given sets and also yung iba na merong universal set. Okay? So again, that's it for our video for today. I hope may natutunan kayo and maraming salamat sa panonood.